With regards to the report of our of the cluster Masigasi represented by Kagawad Alex Ignacio. So, can you provide the secretary a copy of the ordinance so that we can share from other members kahit na yung headings lang muna, so that we can give to the proper committee itself for their review din kung ano pa yung pwedeng ma-enhance, pwedeng just proper, kasi ano yan magkakaiba ang environment ng bawat barangay. So kung may mga pagkakataon, malaking bagay doon sa ating mga kapwa kagawad to really present themselves as a legislator, no? Napakahalaga sa atin yan na dapat, kasi nangyayari sa atin nagiging extra kapitan tayo kung tutuusin. Tanggapin natin ang katotohanan, ganun din ang gusto ng tao pero dapat din natin sanayin yung pagiging true duties and responsibilities natin na nag-ano tayo, nagpo-propose tayo, hindi yung mag-uusap tayo regarding executive matters for implementation. Nandun lang tayo magsasalita. So after nun, that's part of the committee of the whole. Besides Mr. Chair. That's part of the committee of the whole. Implementation, si Kapitan pa rin ang pero at your own committee, may mga chairmanship tayo, hindi kasi naintindihan ng iba. Ito yung maliwanag Once na nabigyan ka ng committee, meron kasing arrangement with the council, bigyan kita ng committee, you will be head of the executive committee. When we say executive committee, pwede ka mag-implement within your own committee. Pero, nakakalimutan na yung legislation. Sa legislation, yung part ng committee mo, in terms of legislation, as part of the duties and responsibility ng kagawad itself, hindi na makakapag-enact. So, nandun na lang sa executive function. And then magre-report ka na kay kapitan. Pero yung sarili mong trabaho talaga as legislator, hindi na natin magampanan. Natatakpan na nun. So, on the other hand, no, nandun tayo, kay kapitan tayo. Hindi natin naisip yung sarili natin, hindi na natin nagagampanan yung sarili nating mandate to enact, no? Enact policy, resolutions, ordinance. Kaya minsan, ito, makatotohanan naman to. Si kapitan, nanggaling din yan. Ako nanggaling din dito. Pag hindi ka naginusto ni kapitan at hindi ka marunong pagdating sa legislation, malalaglag ka Tanggapin natin katotohanan, malalaglag ka. Kasi wala ka nang magawa. Na ano ka na, tawag dito, nasasarado ka na doon sa political nasasarado, hindi ka na makagalaw Totoo yun, hindi ka makagalaw. So, ang ginagawa natin ngayon, hindi sa paglaban. Ang ginagawa natin ngayon, yung mabuksan ng isipan ng ibang kapwa nating kagawad na may venue pa to serve the people. Hindi yung pag-i-implement ng Kasi, yung ginagawa natin, nasa section 392 yun. No? Yung assist the punong barangay, yun Yung nag-implement tayo, we assist the punong barangay. We do the effort, we do the initiative in the implementation. That is to assist the punong barangay kasi siya yung nakaupo. Whether we like it or not, pero tanggapin din natin yung katotohanan, yun din ang gusto ng tao na nararamdaman nila. Pero wag nating tatanggalin yung side natin as legislator. Kasi pag dito hinigpitan ka, dito marunong ka, makakagalaw ka. Yun yung bahaging tinitingnan ng ating organization na matulungan natin
yung ating kapwa nating kagawad, kagaya niya, yung mga approved ordinance, yung mga iba't ibang barangay. Ang dami nating barangay dito, may share natin, makapag, ang dami na nagsasabi ng mga kapitan, pwede naman tayo mag-copy-paste, oh, porasyon na makakatulong sa ating community. Why not? Pwede naman nating i-revise yung approved ordinances based doon sa needs ng community. Oh, halimbawa, isang ordinansa nito ay hindi to kailangan, ayusin lang natin. At least hindi ka na mahirapan. Oh, yun lang yung nakita ko. But anyway, thank you Kagawad Alex. Hope we can provide us this approved ordinance, barangay ordinance. Oo. Kamusta na tong ordinansa na to? Any status, ano ba yung status of kanyang approval, implementation, ano ba yung naging impact niya, ano ba, nakatulong ba to? O nandyan lang siya? Paano bang para at least maibigay natin doon sa mga kapwa nating kagawad na ma-adapt nila sa kanilang barangay. As I said, for example, sa identify the PWD stickers, this is very effective and approved na nakakatulong po ngayon. Kasi ang call ngayon... This is resolution. Resolution. This is resolution. Hindi pa siya ordinance, resolution. Resolution. Nakita po ito ng city how to help the entire city in response dun sa panawagan ng the big one. So, ang laking bagay po yun na magkaroon ka ng tinatawag na color coding scheme na to identify not only the PWD as per sa city but also including the senior citizens itself. So, parang i-enhance pa nila to make it ordinance. Tapos, open uli yun by doing, ang response po ngayon nito is magkakaroon ng simultaneous seminars from different barangay regarding this matters po. So, yun po nang nagiging other matter, bago mawala po sa isip ko, Mr. Chair, please let me know. Siguro mamaya yung other matters so we can able to have Okay. the other colleagues. Noted. With the reports of our distinguished Kagawad Alex Ignacio, any other recommendation, any other yes, Kagawad Mona is recognized. Ang sa amin lang kasi dati rin na ni-request ko din yung sa kapitan namin bakit hindi kami maglagay ng funds para doon sa mga nagtulong let's say sa hospital sabi hindi lang din sa city hindi raw kami i-approval kaya po yung sinasabi mo kanina bukod sa honorary payment and sales tawag sa amin na bawat isa sa bawat gawad maaari hindi ma-approval din sa amin siguro kasi hindi naman lahat makagawad ako may personal ko talagang hanggang ngayon gamot kaya nga yung sinasabi yung kay doktor kung makakaano tayo mga gamot na mga maintenance kasi yun ang mga binibili ko talaga lahat ng maintenance ng mga senior mga PWD mga may maintenance na katawan at kahit nga sa ubusin ko lahat nebulizer lahat meron akong gamot para na akong butika sa bahay. Para na rin kapitan. Kasi na-adapt ko yun Constraint natin nung time ng ang kapitan namin ay yung si Captain ko noon. Kasi may nagbibigay sa amin monthly na gamot na worth 10,000 sa PDA ko. Gamot na pinapano namin. Ako na mamahala to. Kaya lahat ng gamot, kabisado ko na. O para sa ano. Oo, para kaya ang nga sa akin, doktor ako ng walang walang license. Tapos yun sa insurance naman sa mga kagawad, kami meron kami insurance in case na may nangyari o ano. At saka nung sa Binaw, parang diniscuss din sa amin na meron ang DILG na nakaano rin sa mga kagawad na in case na matanggal na sa servisyo, meron din mga gano'n ng mga na-hospital. Meron din silang Allocation. Salamat. For clarification, Mr. Chair,
Go ahead. Regarding dun, Madam Secretary. Sabo, to clarify lang po, para don't make me wrong lang po. With regard dun sa tinatawag namin na humanitarian, considering po, baka awahin nyo kasi mga kapitan ninyo, bakit walang ganun. Based on the NPAD po kasi, so we have national tax allocations na sa amin po is umabot na po kasi kami ng 65 billion. So, depende din po yun sa budget, Sa budget, ng barangay. oo. So, I respect with the other kapitan na maaaring hindi mag-grant to, considering the budget of your barangay. So, sorry for, just to clarify lang, baka mamaya sabihin nila, ba't si Saul may ganun? Kami wala. Let's consider then the budget allocations of your kapitan within your barangay, kung sasapat po ba. Kung kaya, why not? Kung hindi, let's respect the kapitan po natin. Para, nung iba kasi napaka-eager, Mr. Chairman, na may narinig na maganda, i-apply sa barangay. Tama si Mr. Chairman, not everything is applicable on our own barangay. So, baka yun yung maging conflict. Ayaw ko po magkasala po doon. Patawarin niyo po ako. That's all, Mr. Chairman. For Okay. Thank you. So, sa ano naman, sa in behalf of Malingap. Sa Malingap. Malingap. Ako rin yung headmaster. Supposed to be sa Kagawad yung hindi na naman siya magre-report eh. Anyway, nagkaroon ng meeting with the Malingap last July at barangay coincide with the meeting with the cluster head. So dumating lang si Kagawad Butch at yung isang member ng but anyway, ginawa namin to in preparation with the test the scholar processing. Paano kasi minsan yung communication and coordination with the other kagawads minsan hindi na isasama. Halimbawa, paano ba namin ito gagawin ng mas maayos yung coordination, o paano ba gagawin kasi minsan may nakuha na sila pero wala pang form na pinipilap. So I suggest, sabi ko, since tanggapin natin ang katotohanan, since yung situation natin na sinasabi ko magiging programa mo na to, yung form ng TESDA, ano naman siya na printable, pwede lang sa inyo manggaling yon para sa inyo ang lapit ng tao. Physically, napipre-orient nyo na sila or nabibrief nyo na sila ano yung mga kailangan nilang dalhin, ano yung dapat nila, para to recognize itself yung program na yon is sa'yo. Otherwise, kung minsan meron akong nakuha, nag-apply sa akin, tapos ibabato rin, nawawala yung recognition ng isang kagawad dun sa area na yon. Chinanel niya lang. Pero kung sa'yo dadaan yan, pinaliwanag ko yun, kung sa'yo dadaan yan at nakikipag-usap sa'yo, nandun yung kanyang kaisipan, yung mismong magiging scholar, na ikaw ay effort. Na otherwise, sabi ko, hindi ka papasingin after. May mga ibang mga scholar na nagsasabi, puntahan mo na lang si training provider. Dumiretso ka na rin, hindi ka pa mapapagod. Ngayon, kung sa'yo pumunta, kausapin mo muna si Kagawad kasi may slot availability yan. Yung slot na availability yan, pag binabanggit mo yan sa isang scholar, magiging scholar, pag pumunta ka ng walk-in doon, baka hindi ka ma-prioritize. Kasi kami, nabigyan ng slot to prioritize. Yun. Para hindi siya mag-isip na yung sasabihin niya, diretso ka na ron. Kasi pag nag-walking ka, at kami na kompleto, hindi mo sinabi sa amin na nag-report, hindi ka masasama doon sa list of
scholars. So yung kahit na nauna ka sa walk-in, kami yung pagbibigyan ng priority to have a list, to pull, no? Para punuan yung slot na yon. May iwan ka pa rin. Kasi hindi ka naka-care of sa akin. Yun ang point, di ba? Sinabi ko yun. Yun yung punto na huwag kayong kaagad na magpapapunta ron o huwag kaagad na hanggat maaari makausap ninyo. Mabigay nyo ng tamang guide lang. Kahit na importante pumunta sa iyo. May effort. Kasi ang effort na yon, yun din ang magpapakita na magtutuloy siya mag-aral. Marami kasi magpapalista, pag nandyan na yung klase, wala na, busy na ako. Maraming gano'n na nangyayari. So, 7 years na sa akin yan na ganyan ang sitwasyon. So, talagang tawag dito, hindi niya na papanggit yun. So, yun nga, no? Maganda naman, kaya pinustro ko yung MOU na yan para to recognize the organization at merong papel yung mga kagawad makipag-usap ng mas maayos sa training provider sa eskwelahan. Kasi kung wala kang pakikipag-usap ng maayos at wala kayong pinirmahan, inclusively doon mismo sa MOU na yun, wala, hindi ka rin ma-recognize ang ano. Para ka na lang din ituturo mo lang siya. Pero eto, napakaganda, lalo na kung nakasama ka doon sa sa mga MOU signing, kasi you are part of it. The projection, no, is being part of it, at may report mo sa community mo, nandoon yung acknowledgement and recognition ng community na part ka ng isang TESDA accreditation na nagpo-promote na ikaw ay tumutulong sa community mo. O second, kanina bago tayo mag-usap, nabanggit ko rin yun na ito rin yung pagkakakilanlan natin, no? In terms of legal aspect, yung legal entity natin, na mayroon tayong partnership with the training provider. Siyempre, yun ang panghahawakan natin, na kinikilos tayo na hindi lang by means of verbal. Napakahirap pag verbal lang. Minsan pwedeng, di ba, hindi mo kayang panghawakan eh. Anybody can do that, pero pagka nagkaroon ng problema, pwede ka malaglag eh. So mahalaga na pag gagawin natin to ay sabi ko nga meron pa pagkakataon na gagawa ng ng form. Yung form, yung form na from NCR, tapos pangalan ng TESDA. Hindi TESDA mismo. Pangalan ng training provider. Bago natin ibigay sa para hindi magdoble-doble. Just to recognize yourself as the member of the organization. Bakit ka mo? Minsan, ikaw, kasi minsan ang makakalabang pag hindi nila maintindihan eh. Kapwa mo rin kagawad sa barangay mo eh. May ayaw gumalaw eh. Member ka ng NCR. Magre-report eh. Kahit di naman ako member ako eh. Ang mahalaga lang siguro, maaari natin para hindi kami, coordinate mo lang. Sabihin mo meron, pero ikaw pa rin na magkano. Point for clarification, Mr. Chair. Regarding po dun sa pinag-usapan natin sa discuss ng scholarship, ang I want to clarify lang po, saan po kuha ng board at paano po ang pagpasa po na ito ng board? Where and when? Okay. Okay. For So, example, we want to conduct, meron akong slot for gusto ko mag-pursue, paano ko siya magbibigyan ng form na to recognize na this application form is from our organization. Thank you, Kagawad Alex. Kung natatandaan mo last July, kasama yung deputy, at dumating si
So dapat yun na ano na eh, na naiayos na eh. Ano yung prosesong gagawin. Pero napag-usapan lang, tama? Kagawad Boots, na ganito yung gagawin. So minsan hindi rin natin maano, unless otherwise, yung kausap nating training provider ay meron ng MOU. Pero meron tayong internal arrangement na ang hirap pangatawanan yun. Hindi ka pwedeng gumawa ng ganun eh. Kasi sasabihin nila, hindi ko alam yun. Oh, hindi nila alam yun, sabihin nila. Pag ngayon, pagka nagpapapilap tayo na meron tayong logo sa, partner namin yan. So yun yun. Ngayon, ang talagang usapan doon, kung saan area, minsan kasi hindi natin maiwasan, yung posting natin, nakakarating kung saan-saan. No? Through sharing. Sharing ng mga scholar na pumasok. Meron pumapasok coming from other cities. Pero i-report natin, ay abisuhan natin. O meron ka rito. Supposedly, ang reporting, doon mismo sa ating cluster head, o ini-inform yan. Meron ka rito. So, ang sitwasyon natin, yung, lahat sana pwede namang mag-post yan eh. Sino lang may gusto eh. Wala namang pilitan eh. So, pwede tayong mag-refer. Kagawad, meron kami ganito, ganyan. Yan damo, meron ka pala ano. Para yung slot, ma-accommodate ng maayos. So, usually, talaga ang reporting, nandoon sa cluster head. So, si kagawad, sabi ko, please to coordinate with our cluster head para at least alam nyo. Para nag-uusap kayo. Ewan, may pinag-usapan kayo na, ni kagawad George, about TESDA. May sinabi siya Oh, yun. na siya, may mga tao, may mga regulation sa Yun. Oo. Please do coordinate with the cluster head. Gano'n naman ang banggit ko. Kasi ayaw kong nababypass yung cluster head. Kasi nandun eh. Kaya nga ako naglagay nag-propose na ganito gagawin natin. Kasi hindi ko kaya lahat. Anybody can do that, pero hindi ko kaya lahat. Ako hindi. Meron din akong barangay. Di ba? So kaya nga, lahat ng mga proposal dapat nanggagaling sa cluster. Kung kaya within their own cluster, why do it? Inform lang the board, inform me regarding the proposal so we can discuss during the board. And then, kung maganda yung proposal ni cluster 1, pwede namang sumabay si cluster 2. Ano ba? Ang ganda pala yan. Pwede ko nang gayahin din yan. Gagawin ko rin yan. Di ba? So lahat tayo gagalaw, kikilos. Yun nga lang talaga, nagiging lagi natin problema ay magkaroon tayo nung talaga wala namang sumasalo sa atin eh. We do that, we go that independently. No? We have to share for the betterness of for the betterment of our colleagues. Number 1, matuto. No? Matuto tayo tapos yung ma-explore natin yung connectivity within the NCR, no? Third, ano yung third? Ano yung third? Ha? Di ba lagi kong binabanggit yun? Yung third, siyempre yung good ideas. Yung good ideas na nasi-share natin. So, mas kasi dalawa yun eh, connectivity, na nandun yung friendship, diba? Yung good ideas naman, in terms of our duties and responsibilities, mas lumalawak. Hindi tayo nandun lang sa comfort zone natin. Kasi lagi natin nakikita yung kapwa natin kagawad sa barangay, sa city. Ito, magkakaiba tayo eh. Kakaibang city tayo. So, may mga kanya-kanya environment, pero yung ating mga sharing yung good ideas, pwedeng pumasok sa ibang barangay ng city. Yun. Just for fire lang sa Go ahead. Do we have just to replace that
Do we have na po ba na NCR Kagawad application form regarding Membership? existing Membership? regarding sa scholarship po na we can provide na isang mukha ng na we can justify na this is from NCR Kagawad application form to secure your slots sa scholarship na to. Do we have na po ba? Initially, on the process, tama? Initially on the process, pero ang ano natin ngayon is yung test na form. That's the form. In test na form. Pwede naman yun eh. They can fill out the test na form. Temporary. Yun lang muna. Pwede kasi yun naman ang ano eh, para hindi na rin tayo mapagod muna. Kaya pinag-aaralan maigi. Saan tayo kukuha ng test na form? Meron, ano siya, printable yan. Nasa Forward ko po sa Oh, iyo. Sige po. forward. Sa GC na lang po siguro Yes po. for the benefits of Ah. other Kagawad. So, may request din yan the deputy to report about that transpired this meeting kay MI. So at least para magkaroon ng proper coordination, communication. Mas lalong lumawak kasi kulang kayo. Si San Juan, marami ng ano, di ba? Yun nga lang, hindi lang natin maano yung siyempre, district leader, parang sila yung maglilid, hilain nila yung mga coordinator. So yun yung ano eh, pag hindi ko ano, nahihiya, kumatin eh. Parang ako rin yun. Ang hirap hilain yung ano, pero nandyan lang sila. Pero anyway, ang mahalaga sa akin kasi, yung board nandito, para makapag-conduct ng ano, ng meetings at maaprubahan yung mga kailangan natin aprubahan. Kasi ito, masaya tayo pagka nadadagdagan, marami. So, nakakapagbigay ng tamang ano. Hindi natin sila diniprive to participate in the deliberation, no? Na kasi since kagawad yung mga kasama natin para mas lalong may strengthen yung kanilang personality in terms of participating in the council meeting. O madagdagan pa yung kanila ano. Kasi minsan nahihiya yan eh. Mabigyan mo siya ng pagkakataon magsalita sa maraming tao. I-enhance niya yung sarili niya. No? To deliver what is really for their constituents. So yun ang point na yun. No? So any other in my report as nandun lang ako no, as kagawad as head, any other clarification lang. go ahead, kagawad Boots del Carmen. May nabanggit po kasi ay kanyang Mr. Chair na tawag yung delegation of power, yung parang being a cluster head, i-delegate mo ang mga cluster head para sila ng umarap or maging signatory ba ng MOU? Tama po ba yun? Yes, pwede yun. Actually, as the chief executive, so the board approves the enter into agreement. So in order to exercise, to continue yung para hindi ma-delay yung ating pwede yung cluster head in behalf Just to notify the chairman. in behalf. Basta si chairman ang magsasabi, hindi yung baliktad. Yung discretion kasi ng president yan. You can sign in behalf of me. For. No, not for. Not for? For and by authority. For and by authority. So, pwede yun. Kung wala nang pagkakataon na pwedeng at makita natin. Para, for the information ng mga head cluster. Yun. Sige. Any other? So we can proceed in the other, other agenda. We can proceed the proposed resolution. If there's none, we can proceed for the proposed resolution.